Alam nyo, magiging ginto balang araw, pagkain. Ayun ang magiging ginto balang araw, hindi pagkain. Ano kasi pagkain, Pastor? Kamote kahoy. Bili mo, pakakagat mo ba yung ginto? Hindi. Pagpapalit mo yung pera, o yung ginto, o yung precious things, dun sa pagkain may makain ka na. Tama po? Mga kapatid, orchestrated yan. At nakalagay sa Bible, yung mga ginto na yan, in the last days maglalabasan na. Amen po? Amen po ba? Amen. Ba't kung ang ginto na yan at tingin sa akin? Alright? Mga kapatid, alam nyo kung bakit hindi mapasa atin yan? Karamihan dyan, hawak ng diablo. Kaya sabi ng Bible, I will give you the treasures of darkness. Kailan napasa kami ng diablo yung kayamanan? Alam nyo kung kailan? Tingnan nyo po sa Genesis chapter 2. Beginning verse number 8. Tapos ano na lang tayo sa verse number 11. Ano sabi ng Biblia? And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So ang Diyos, meron siyang nilagay o tinanim na Garden of Eden, at nilagay niya po doon si Adan. At sa Garden Eden, ano meron sa Garden Eden? Verse number 11. Ready now, read. Merong river. At ano yung river? The name of the first is Pison. That is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is ano pa meron dyan? And the gold is that land is good. There is bdellium and the onyx stone. Ibig sabihin mga kapatid, sino lumika ng ginto? Ang Diyos din. At doon niya nilagay si Adan. So ibig sabihin mga kapatid, sana sa kapamalaan ng tao yung mga kayamanan na yan. Nasa kamay ni Adan. Pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, magagamit yan. Kaya lang, bakit napunta kay Satan? Nung nagkasala si Eva at Adan, ibinigay nila yung dominion kay Satanas. Satanas, ikaw na ngayon, nagmamayari ng mga ginto. Doon ibinigay, doon kinuha ni Satan yung dominion. Sabi ng Panginoon kay Adan, you have dominion over the things that I've created. Pero nawala yung dominion na yun nung sila nagkasala sa Diyos at ibinigay nila kay Satanas. Kaya ngayon, mga ginto na yan, hawak ng Diyos. At may kondisyon siya. Daming kanak na dugo na dumanap dyan sa Biblia. Ngayon, kung di mo yan ipapas sa Diyos, mga kapatid, hindi mo makuha sa diablo yan. Pero kung sa Diyos mo hingin yan, isang iglap, kung mabigat nga sa tanas, ibigay mo yan sa anak ko. Amen? Pero wala sa mission natin yan. Amen? Pero gusto mo yumaman? Pagpagamit. Ang tunay na kayamanan, mga kapatid, yung spiritual. Amen? Amen. Pero kung sakasakali, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos, ipapagamit natin yung sa Diyos. Amen po? Amen. Ayan mga kapatid, huwag natin ilagay sa isip natin, labor to be rich. No. Wala pa akong nakita ang tao na totoo naging mayaman dahil sa labor din. Kung may kotse tayo, sasakyan tayo, hindi pa po yan pag-imay. Ang mayaman mga kapatid, alam mo, may nakausap ako, sabi niya, Pastor, medyo may senior citizen na to, siguro medyo may kaya ng tao. Sabi niya, Pastor, minsan na-confine ako sa hospital. Yung ibang mga mayaman pala, nagpapakonfine yan sa hospital para lang magpahinga. Punta ka dyan sa Sintos, may exclusive nilang mga hospital. Doon parang hotel. One time daw, na-confine siya. Hindi ko lang kung saan banda, medical city. Nakasabay niya po si anak ni Jollibee o ni Rustan. Insider na lang sa dalawa. Sabi niya, Diyos ko, nakita ko daming chocolate, ang daming pagkain ng anak ni Rustan o ni Jollibee. Pero tataka ko pa, so bakit? Alam mo, hiningi pagkain. Ano, Pastor? Chocolate. Ang chocolate. Ketchup. Sawak na sila sa masarap ng pagkain. Ketchup talaga kinakain. Sino ka? Yung mga yan, pag nakabisan, hindi yan mga garbo. Ang suot lang yan, t-shirt. Tama mali po. Karami ng mga talaga mayayaman natin. Naka-t-shirt na po yan. Nakasinilas na. Sawa na yan sa magagandang gamit, mga kapatid. At tignan mo yung mga kamay yan, ang gaganda ng kamay yan. Bakit? Hindi yan nag-labor, mga kapatid. Ginamitan lang nila ng utak. At ano pa? Of course, meron ka pa yung tulutan ng Diyos.
Mga kapatid, ibigay na natin sa mga yung mga kayamanan na yan. Kasi yung kayamanan na yan, matutunaw, mapapahama kasama nila sa impyerno. Yung ating mga Kristyano, ang kayamanan natin mga kapatid yung sa langit. Kaya huwag na tayo mainggit sa kanila. Ngayon, kung pagkakatiwalaan tayo ng Diyos mga kapatid, ipagamit natin sa Panginoong Yesu Cristo. Amen? Alam ko na mapasok sa isip niyo. Pastor, let's go treasure hunting. Kapatid, hindi mo na kinakailangan mag-treasure hunting. Kung may darating na blessing dito mga kapatid, hindi tanggapin. Amen? Amen. Ang tulang yun. May mga narinig ako, may mga tao mayaman mga kapatid, naghanap sila ng institusyon kung saan nila inalagak ang kanilang pananalapi. Yung iba sa kanila takot na sa gobyerno. Takot na sa mga nanungkulan. Inalalagak na nila sa mga private sectors. Eh mga kapatid, tayo nandito lang naman, nagpe-pray sa Diyos, nagtatapat. Lord, marami kami gusto tulungan ng misyon. Lord, marami kami gusto. Kaya mga kapatid, sa giving pa lang, i-test na tayo ng Diyos. May mga taong naglumalapit sa inyo, Pastor, pag-pray nyo kami kasi may mga pray. Sige po, pray lang po. Eh mga kapatid, pagdating sa gawain ng Diyos mga kapatid, huwag tayo maghinay. Bakit? Kasi may mas malaking pagpapalang Diyos na kalaan sa atin. Anyway mga kapatid, ayan po yung pangako lang ng tao. Pwede mag-pray lang. Pero yung pangako ng Diyos sigurado. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Pero that is a reality. Pwede isa sa atin, pwede lahat tayo pagpalain ng Diyos. Ewan ko, bakit ito na po tayo mensahe? Baka hinahanda tayo. Kaya kung nawalan ka ng trabaho, wala kang trabaho, okay lang. May mansyon ako sa langit. Amen? Amen. Kung magpapalain tayo ng Diyos dito, pakumabalag ko. Kapatid ko, wala naman ako inaasahan eh. Hindi ako nag-share sa iyo dahil binas, wala po. At Diyos, mensahe po ng Bible. Kung may darating ng pagpapala, salamat. Pero kung wala, tuloy pa rin. Amen? Amen. Ayun. So the duty of the saints, pag tayo po pinagpala ng Diyos, huwag natin niliitin ang ibang mga simba. Huwag natin niliitin ang ibang mga tao ng leaders. Hinahanda lang po tayo ng kami. And then lastly mga kapatid, the destruction of selfishness. Ano po yung destruction dito mga kapatid? Last of you. The destruction of selfishness, pride, arrogance. Si Peter mga kapatid, hindi porkit siya yung disipulo, exempted na siya dyan. Siya po yung napuspos ng kayabangan si Peter. Tignan niyo po yan, Proverbs 16:18, last na po ito. Proverbs 16 verse 8. Okay, basahin muna natin ito. Proverbs 6:18, the Bible says, pride goeth before destruction, but before honor is humility. Bumabagsak ang tao dahil sa pagmamalaki and an unhealthy spirit before he fall. Ito nangyari kay Peter eh. Sabi sa kanya ng Panginoon, Peter, gusto kang iliglig ni Satan, gusto kang matukso, pero pinagdadasan kita, Peter. Kay Peter, baliwala yun sa kanya. Bakit? Alam ni Peter, strong siya eh. Sabi niya pa kay Lord, Lord, ibibigay kong buhay ko sa iyo. Holy Spirit. Yan lang. Magsak si Peter. Kaya mga kapatid, learn to listen. Pag may sinasabi sa atin ng Diyos, pakinggan mo. Yes, marami kang ginagawa pagdating sa Diyos, pero matuto po tayo makinig. Stop ka muna. May gusto akong sabihin sa iyo. Bakit? Baka kasi kahit naglilikod ka, dulo para yan kapama. Another thing, ano pa sabi ng Bible? Ano pa yung talata kanina? Ayan, yung binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 10, verse 12 and 13. Antayin natin ating sarili. Baka isang araw, tayo naman po ay madama. So learn. Meron pa ba, sister? Ayan. Walang sino mang Kristiyano ang pwede magsabi na hindi siya kailanman pwedeng mabuwan o kahit po sa kanya kinakatayuan o kinasasaktan. Wala sa ating pwede, kahit ako bilang pastor, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako mahulog sa kasalanan. Hindi ko pwedeng sabihin, ay, humble ako. Hindi ko pwede. Hindi ko pwedeng sabihin, tapat ako sa iyo, Lord. Hindi. Kung kami man nakakatayo, nakakapangalan, it is all by the grace of God. Amen. Amen? Lahat po, biyaya ng Diyos. Eh, huwag tayo magdidepende sa atin, Lord, kaya ko, pag dinikod ako sa sandali, relax ka lang.
may gusto akong sabihin sa iyo. Mahuhulog ka na sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, patawarin tayo ni Lord. Marami po mga pastor, mga evangelist, ang dami na nang narating. Pero nahulog po sa kasalanan. Bakit po? Kasi ang tinignan na, yung gagawin para sa Panginoon, hindi na natuto makinig sa Diyos. Maraming tao nahulog sa kasalanan, kahit mga lingkod ng Diyos. Bakit? Hindi natuto makinig. Kaya sa ating mga kapatid, learn to listen. Ang question, bakit maraming mga tao, pastor, hindi nakikinig sa Diyos? Alam mo, reason number 1, kung bakit hindi tayo nakakapakinig sa Diyos, number 1, because we are too busy. Busy tayo mga kapatid. Tama? Lord, mamaya na, may ginagawa pa ako eh. Anak, mag-pray ka. Lord, mamaya na. Anak, basa ng Bible. Hindi, Lord, magkakape muna ako, Lord. Too busy. Masyado tayo busy. Pangalawa, kung bakit ayaw mong pakinggan ng salita ng Diyos, ayaw makinig, because you are afraid. Takot ka sa sabihin ng Diyos. Tama ko ba? Amen? Takot ka. Bakit? Ano sabi sa iyo ng Diyos? Anak, mag-resign ka na. Hindi, Lord, ayoko ka mag-resign ka. Lord, ayoko na nga makinig. Sabi lagi ni Lord, mag-resign. Alam mo kung bakit ka pinag-resign? Kasi may bubuksan ang Diyos na another opportunity. Amen? Amen. Takot na, Lord, ayoko ka mag-resign eh. Sige, resign. Ayaw mo, balata. Di mo alam, meron pala mas magandang opportunity sa iyo. Guys, we are afraid. Doon sa sasabihin sa atin, kaya ayaw natin minsan pakinggan. And then pangatlo, kung bakit ayaw natin minsan mapakinggan ang salita ng Diyos, because we are angry. Galit tayo sa Diyos. Lord, hindi ko kasi binigay yung gusto ko Panginoon, ayaw pa na makinig. Nabigo na ako pang ayaw ko na. Usually may mga Kristyano pero. And then apat, kung bakit nakikinig sa Kristyano, because of sin. Ginagawa tayo kasalanan, Lord, nag-enjoy pa ako dito eh. Sweet-sweet kami, mamaya na Lord yung salita mo. Pero downfall, hindi pakikinig. Pagbagsak. Mistake. Mga kapatid, bilang mga Kristyano, meron ba? The Word of God is constant. But our faith is variable. Yung salita daw ng Diyos, mga kapatid, constant yan. Pag sabi constant, hindi yan nagbabago. Firm yan. Pero yung ating panampalataya, nagbabago, variable. Once we cling to ourselves and live what the Word of God says, that is the time we Christians born. Pag iniwan daw natin, pag nagtiwala daw tayo sa ating sariling kakayanan, dun yung panahon na bumabagsak po tayo. Kaya sabi dito, ang pag-angat at ang pagbagsak ng isang Kristiyano ay nakadetermina sa kung papaano niya ipapabuhay ang salita ng Diyos. Anytime pwede tayo bumagsak mga kapatid. Pero nakadetermina ang iyong pagtayo o pagbagsak doon sa iyong pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita. Amen? So huwag tayo magtitiwala sa ating sarili. Huwag tayo magtitiwala sa tao. Magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa kanyang banal. Amen po ba? Amen. Okay, let's all stand up please as we go to God in prayer. So yung sinasabi ko po kanina sa James chapter 5, inawanak sa dali. James chapter 5. Sige po, tayo na po tayo. James chapter 5, mga kapatid. Sabi ng Biblia, James chapter 5. Basahin nga po, verse number 3. Ready now, read. Last day. Sino yan mga yan? Verse number 1. Go to now, ye rich men, weep and hope of your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted and your garments are molten. Kaya sabi natin kahapon, di ba? Yung riches ng Bible times, nilalagay nila sa garments nila. Pero sabi ng Bible, they are molten. Your gold and silver is conquered, and the wrath of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last day. Kasi sabi ko mga kapatid, yung mga treasure mga kapatid, huwag kayo magkakabalang araw maglalabasan yan. We're living the last days. Amen? Pero pag may dumating na treasure, huwag niyong sanggaban. Uy, treasure na to, akin na to, huwag. Isip, ang dali. Na Diyos ba yung galing sa kaaway? Amen? Tama? Kasi kung galing sa kaaway yan, babay na lang. Tama? Kasi pagbukas mo dyan, biglang may sulpot na ahas. Tuklaw kayo, patay.
Relax ka lang. Saan ba ito galing? Ang galing yan sa Diyos, Panginoon. Pakisanctify niyo po, Panginoon. Gusto namin gamitin sa gawain. Pero kaya kayamanan yan, mag-udyok sa amin sa kapamakan, Lord, wag ka lang. Dahil personally, kami po'y mayaman na. Pero na kami ari-arian sa langit. Pero po'y pagpagamit mo, Panginoon Diyos, i-distribute yan. Amen? Amen. Pagkakita mo, dumati yung kayamanan, pagkatapos bukay tayo, tago natin. Tinago na nga ng matagal, tapos itatago mo ulit. Ako'y mabatid. Ang purpose niyan, gamitin in the last days. Amen?